Hi guys, it's me again, Michelle Jihe, and ito na naman ako, may i-share ako sa inyong bagong vlog about syempre sa seasonal farm worker. So, i-share ko lang sa inyo guys yung ano yung mga requirements na kakailanganin nating ihanda para sa pagpapasa doon sa DMW. Love, 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 I wanna be strong, strong. Anyway, bago ako share yung requirements, yung step ulit, i-share ko muna sa inyo. So, syempre, yung first step na kailangan meron tayong issuance visa na galing na sa Korea. And then, kapag meron na tayo nun, pwede na tayong mag-apply sa Pinas ng visa natin. And then, after nun, kailangan natin, pag lumabas na yung visa natin, kailangan na natin mag-apply sa DMW through email. I-share ko na yung email ng DMW. So, anyway, ito yung email na natin isa yung mga requirements para magkaroon tayo ng slot sa pre-departure training nga nila. Nga guys, yung nagpasa ako last week lang sa DMW ng mga requirements through email, nag-reply agad sila. So, di-reply nila yung talagang requirements na kailangan nating ipasa sa kanila. Ito yung mga requirements na kailangan nating i-prepare at ipasa through email. Ayan nga guys, yung number 1, invitation letter issued by the LGU. So, meron ako niyan para sa re-entry. Pero paano naman kaya yung hindi re-entry? Kasi yung isa kong invite, hindi siya re-entry. Confirmation of visa lang yung natanggap ko, pero wala siyang invitation letter. So, ang alam ko, pang re-entry lang yung merong invitation letter. So, I don't know kung same pa rin na kailangan yan sa mga bagong nag-a-apply. Number 2, yung family invite ng SWP with template. Ayan guys, i-click nyo lang yung format na ibinigay nila. So, yun, ipipill upan nyo lang yung mga question doon or yung mga nakalagay doon sa Excel. So, sabi nga dyan, set it back with the same format and don't convert to picture of PDF. So, same lang. Huwag nyo siyang babaguhin and then sasagutan lang and then kasama yung requirements na ipapasa. And then, yung number 3 is English version or translation of employment contracts. So, syempre, may employment contracts na tayo dito galing sa Korea. So, ayun lang yung ibibigay natin. Number 4, yung copy of their CCVI or yung certificate of confirmation of visa issuance. So, na natanggap natin dito sa Korea. So, yun guys. And then, yung number 5, copy of their issued visa. So, ibig sabihin lang guys na bago tayo mag-apply sa DMW, meron na tayong issued visa. Nakapag-apply na tayo ng visa at dumating na yung results. So, ayun, pwede na tayo mag-apply na sa DMW. And then, syempre, yung photocopy of passports ng worker, yung in-invite nyo, and then yung photocopy of Philippine passport, at yung alien residence card ng inviter. So, in my case, wala akong Philippine passport at alien card kasi residence na ako dito sa, citizen na ako dito sa Korea. So, di ko lang sure kung kailangan pa na ng Philippine passport kasi wala na ako noon. So, anyway, yung number 9 and number 10, name of the province ng LGU, yun lang kung saan place kayo. And then, what is the company of industry? So, yung pagtatrabahuan lang ng invite mo. Pero hindi ko sure kung anong klaseng requirements to na magpapatunay ng name of the province and then yung company industry. So, pero may pinila pa naman kasi doon sa SWP na template. Nakalagay kung anong province at ano yung company industry. So, not sure kung may iba pa siyang papers na kailangan. So, yan yung mga requirements na kailangan natin i-prepared at ipapasa dun sa DMW through email. Sinishare ko lang sa inyo guys yung requirements, pero hindi ko pa talaga alam kung ano yung after na maisan ko yung requirements sa DMW. Kasi nga yung nag-try ako last time, so agad-agad nag-reply sila na ito yung mga requirements. So after nun, hindi ko pa siya agad uli na a-apply or na ipapasa kasi kailangan pala talaga ng issued visa. So wala pa kaming issued visa dahil waiting pa lang kami, and which is August 28 pa yung labas niya. So wala pa akong ganong requirements kaya hindi ko pa siya in-apply uli. Pero anyway, ito yung mga requirements niya.
Kaya sa mga may nakakaalam kung after magpasad sa DMW, ano yung next step, kung ilang araw ba yung ating seminar, sa pre-departure seminar, kung ilang araw ba yun, or kung magkano yung babayaran, or kung may bayad ba, so magkano yung babayaran, ayun. Kung sa mga nakakaalam, pakishare para may idea rin tayo. I-share din pala ako sa inyo sa pag-process ng visa na na-encounter naming problems. I-share ko sa inyo baka may mga gantong sitwasyon or maiwasan yung gantong klaseng sitwasyon na problema. Diba na-share ko na nga sa inyo yung aking invite ay umuwi ng May, pero April pa lang nabigyan na siya agad ng re-entry visa. Mabas na yung kanyang confirmation visa sa Korea bago pa siya nakauwi. So pag uwi niya sa Pinas, dapat pala yung confirmation visa na yon within 3 months lang pala siya magagamit or within 3 months dapat nakapag-apply na tayo ng visa sa Pinas. So which is, nagkaroon kami ng problema sa Pinas, hindi namin naasikaso or hindi namin naikuha yung visa sa Pinas. Kaya hindi namin alam na may expiration date pala na 3 months lang. So nung time na mag-apply na kami ng visa, expired na siya. Nakapag-apply ng visa kasi expired na siya. So ang ginawa namin is tinawag ko lang dito sa City Hall na kumuha ng bagong visa kasi sabi nga sa Pinas, okay lang naman palitan yung number kahit wala na yung paper. So yung date ng issued at saka yung number ng issuance visa. So yung itinawag ko nga siya dito sa City Hall, hindi siya agad lumabas guys kasi kinonect pa nila to sa immigration dito sa Korea, so which is hindi siya agad-agad pwedeng lumabas. So nagantay pa ako ng another days, mga 3 days yata yung 4 days, bago lumabas yung number. So yung number lang yung binigay, and then napalitan na siya doon. Nag-apply na siya uli ng visa, kala namin okay na kasi nga napalitan na yung number, nakapag-registered na uli, napalitan na yung number. Pag re-entry ka pala, so dalawa yung requirements na lalabas dito, yung confirmation visa, tsaka yung invitation letter. Issuance visa is naayos ko na, kala ko okay na. Pero yung issuance, yung confirmation letter, na wala siyang date, hindi pala pwede. So kailangan pala, kompleto, may year, may month, may day. So kumpleto na, yun lang naman lalagyan. Pwede naman nilang sulatan na 1 or kung ano kasi yung nag-apply, pwede naman baguhin, hindi daw. Kami daw yung dapat ang mag-adjust. So, dito, sinabi naman ng City Hall na kaya nga siya open para kung anong oras mag-apply dito, ilalagay na lang. So, ayaw gawin sa Pinas. Hindi ko alam kung hindi lang talaga marunong magsalita yung aking invite. Well, anyway, yung kinuha ko nga siya ulit dito sa Korea, hindi siya nabigyan agad-agad. So, inabot pa ng kinabukasan. So, umuwi na naman. So, nakadalawang balik na naman sa pag-a-apply lang ng visa. So, yun. Share ko lang sa inyo guys para maging aware kayo lalo na sa mga re-entry na kailangan within 3 months yung issuance form nyo or issuance visa nyo is magamit nyo na at yung confirmation visa dapat merong date. So, yun lang yung share ko sa inyo. Sana may na-share ako sa inyo about sa idea ng mga requirements na anong ipapasang requirements sa DMW. Pero after na pagpasa, hindi ko alam kung ano nga yung magiging next step. Kung papupuntahin ba doon para sa seminar or bibigyan agad-agad ng seminar date, and kung may bayad ba at kung ilang araw yung seminar. So anyway, ito na nga yung mga requirements. Sana ma-prepare nyo yan agad-agad, and then kailangan meron na ring issued visa bago mag-apply sa DMW through email. So ayun guys, happy weekend to all. Bye!